Loki nag-umpisa ng magwala sa Elbaf. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1142. At ang title nga daw netong paparating na chapter The Thing I Fear the Most. So ang unang impormasyon nga sa spoilers itong patungkol sa Walrus School. May bigla na nga lang daw nag-appear na isang giant snake sa eskwelahan na to. Kung saan tinatawag nga daw ito na Jormungandr. Inatae nga daw neto yung Walrus School. Pero mabilis nga lang daw itong pinabagsak nila Saul at netong si Headmaster Kiba. Related nga dito sinasabing meron daw batang giant o mga batang giant na bigla na lang daw nag-sleepwalk papunta sa karagatan. Kung saan ang sinusundan daw ng mga batang giant na to yung mismong arrow ni Ganku. So nasabi ko ngang may relation itong dalawang impormasyon na to sa spoilers dahil recently nga nalaman natin na nakaabang na malapit sa Walrus School itong grupo ng mga Holy Knights. At sino pa ba ang posibleng may kagagawan netong pagsasamon sa isang giant snake? Obviously itong mga Holy Knights. Pero hindi pa nga tayo nakakasiguro sa kung sino exactly ang nag-produce netong sinasabing giant snake dahil pwede ngang ito si Saint Summers since wala pa nga tayong idea o clue sa kung ano ang kakayanan niya, unlike kay Saint Gillingham na nakita nating naka-hybrid form na, meaning possible na isa siyang Sowan Devil Fruit user. Sa part nga ng sinasabing Jormungandr daw sa mga hindi nakakaalam malaking part nga itong giant snake o serpent na to ng Norse mythology. Destined nga daw silang maglalaban ni Thor. At since itong karakter nga ni Loki sa Elbaf may resemblance kay Thor dahil sa appearance at armas netong martilyo mukhang gaya nga sa Norse mythology destined ding makalaban ni Loki itong giant snake na umatake sa Walrus School. Sa part naman ng ikalawang impormasyon na sinasabing nag-sleepwalk daw itong mga batang giant papunta sa karagatan at sinusundan daw nila yung arrow ni Ganku. Kung matatandaan nyo guys meron ngang beach sa loob netong Walrus School. Dito nga unang nag-appear itong si Saul. So malamang itong ginawa ni Ganku nilulure niya itong mga batang giants papunta malapit sa kanila. Since ito nga yung napagkasunduan nilang goal nila, which is ang kidnapin ang mga batang giants na to. At dahil nga sa currently itong sila Robin at Chopper lang ang present sa Straw Hat Pirates na nasa Walrus School, I wonder kung may magagawa ba sila para pigilan itong mga Holy Knights or possibly kahit mag-ubos man lang ng oras bago sila mapuntahan netong sila Luffy. Ang sumunod na impormasyon naman patungkol na sa grupo nila Luffy. Sinasabi nga na inutusan daw ni Loki itong grupo ni Luffy, nakalasin na daw nila yung shackles sa mga paa niya. Dagdag pa nga ni Loki na kung hindi daw ito gagawin nila Luffy, sisirain daw neto ang buong Elbaf. Yes guys, kaya nga daw ni Loki na sirain ang buong Elbaf although may shackles pa siya sa paa. Kaya naman nung mapansin nga daw ni Loki na mukhang hindi siya pakakawalan ng grupo nila Luffy, bigla na nga daw siyang umaksyon. Gamit nga daw itong Ragnir niya o yung higanting martilyo niya. Inangat nga daw niya ito para makapag-attract ng lightning. At yes, nakapag-produce nga daw itong si Loki ng lightning gamit itong Ragnir. At direkta nga daw niya tong pinatama kila Luffy. Meaning nag-cause daw ng malawakang apoy itong ginawang lightning attack ni Loki. So gaya nga ng inaasahan na nabanggit natin sa analysis video natin, which is kung hindi nyo pa pala napapanood I highly suggest na panoorin nyo na. Similar nga sa Norse mythology na Mjolnir na martilyo ni Thor, ganito nga rin yung kakayanan ng Ragnir ni Loki. Nakakapag-produce nga rin ito ng lightning. At ito nga yung sinasabi ni Ripley na isa sa kahinaan ng Elbaf. Since itong buong country nga nila gawa lang sa kahoy o specifically sa Tree of Adam. Kaya naman it makes sense lang na para sa kanila sobrang destructive na ng apoy at kidlat. Teka, bakit nga ba Ragnir ang pangalan ng martilyong gamit ni Loki? So possible nga na hango ito sa dalawang words in Norse mythology, which is yung Ragnarok o yung nangyaring final war sa Norse mythology, at itong mismong martilyo ni Thor na Mjolnir. Kung kukunin mo nga yung una at huling salita sa dalawang Norse mythology reference na to, makukuha nga natin itong word na Ragnir.
Mabalik nga sa Walrus School, sinasabing itong mga kinakatakutan daw ng mga batang giants nabuhay. Makakakita nga daw tayo ng mga dragon, itim na sun god Nika, at monster na kamukha daw ni Loki. Sa part nga na to mukhang kagagawan ito ng mga Holy Knights. Powers ito ng isa sa kanila. Ang gawing reality ang kinakatakutan ng isang individual. So kung hindi nyo nga magets, gawin na lang nating example itong kakayanan ni Black Maria. During Wano Arc nga ginamitan ni Black Maria si Robin ng tinatawag na Illusion Mist. Ang epekto nga nito nakita ni Robin yung mga taong gusto niyang makita. So sa tingin ko nga similar dito yung ginamit ng mga Holy Knights sa mga batang giants. Ang pinagkaiba lang imbis nga na yung gustong makita itong mga kinakatakutan naman ang nakita nitong mga batang giant. So ang interesting ang information sa part na to ng spoiler yung pagbabanggit ng Black Nika. Dahil paano kaya nagkaroon ng idea itong mga batang giants sa Black Sun God? Meron ba talagang nag-e-exist na ganito? Kung meron isa nga ito sa aabangan natin. Dahil dagdag flavor nga ito sa lore ng kwento ng Sun God Nika. Bali, ang huling impormasyon nga sa spoilers dahil sa nanonood daw itong mga Holy Knights sa nangyayari sa mga batang giants na nakikita nila yung mga kinakatakutan nila. Tinanong nga daw ni Saint Summer si Ganku kung ano daw ba ang kinakatakutan neto. Ang sinagot nga daw ni Ganku si Nika. Obviously yung tinutukoy ni Ganku dito yung Sun God Nika. Teka, paano kaya nalaman ni Ganku itong patungkol sa Sun God Nika? Kung matatandaan nyo during Wano Arc nung time na nire-reveal na ng mga Gorosei yung patungkol sa totoong pangalan ng Devil Fruit ni Luffy, napansin nga natin na yung ilan sa mga Gorosei walang idea sa information na to. Kaya naman ito nga yung nakakapagtaka kay Ganku. Paano siyang nagka-idea patungkol sa Sun God Nika? Yes, si Husu nga alam yung impormasyon na to dahil sa pananatili niya sa Merijua. Pero yung fact nga na ito yung kinakatakutan ni Ganku parang may hindi nga tama. Dahil kung nalaman lang rin ni Ganku itong patungkol sa Sun God Nika sa mga kwento-kwento lang rin sa Merijua, paano siyang nagka-idea na dapat niya itong katakutan? Hindi kaya may mas malalim pa na kwento patungkol kay Ganku? Bali dahil nga sa pagkakaroon ng magkaibang mata ni Ganku at pagkakaroon niya ng similar powers kay Im-sama na related sa Arrow, maraming ang nagsasuggest na possible daw na vessel itong si Ganku ni Im-sama. Kumbaga yung nasa katawan daw ni Ganku ngayon mismong si Imu. Yes, pwede nga itong idea na to. At it makes sense na kaya takot si Ganku kay Nika dahil sa siya mismo itong si Imu. Pero parang magiging complicated nga kung ganito yung mangyayari. Kaya naman para sa akin nga sa tingin ko na kaya alam ni Ganku itong patungkol sa Sun God Nika dahil sa parte siya mismo ng Nerona family. Kung mapapansin nyo guys yung tatlo nga sa apat na mga Holy Knights na currently nasa Elbaf ngayon, lahat nga sila ni-reveal ang mga apelyido. Maliban kay Ganku na tanging pangalan lang talaga niya ang inintroduce sa atin. Kaya naman I suspect na kaya hindi nire-reveal yung apelyido niya dahil sa miyembro siya ng Nerona family. Similar kay Im-sama. Bali sa tingin ko lang naman yan. Anyway, ayan na nga yung spoiler review natin para sa paparating na chapter 1142. Yung ibang nilalaman nga ng chapter na to syempre tatalakayin na lang natin sa mismong full chapter video natin. Kaya stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!